Lalaki, sugatan matapos barilin ng kanyang pamangkin sa Ibahay. Kalibo, inulunsad ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity Campaign para protektahan ang mga bata laban sa tigtas at rubella. Libreng bakuna kontra tigdas, suportado ng Rotary Club of Metro Kalibo. Estudyante, sugatan matapos banggain ang motorsiklo habang tumatawid sa pedestrian lane sa Kalibo. Bodega sa Barangay Estancia Kalibo, naabo matapos sumiklab ang sunog, 120,000 pesos, tinatay ang halaga ng pinsala. Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro, magkakaroon ng raffle promo ng brand new iPhone 17. Rider, sugatan matapos sumalpok sa isa pang motorsiklo sa Kalibo. DSWD-6, na bahagi ng ready-to-eat food sa mga LSI sa Katiklan Cherry Port. Presyo ng produktong petrolyo, bababa ngayong araw. Capiz, isinilalim sa state of calamity dahil sa red stripe soft-scale insects. Dalagan para sa mga kabataan na may kapansanan, naging matagumpay. Mahigit 800 armas sa buong Western Visayas, voluntaryong isinuko sa PRO6. Kaso ng dengue sa probinsya ng Iloilo, umabot na sa 1,595. Dr. Edwin Mercado, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health. Department of Health, pinag-iingat ang publiko sa mga malatrang kasong sakit ngayong tag-ulan. Magandang hapon, Probinsya ng Aklan, sa mga Kalibo Cable subscribers at mga aklanon sa buong mundo. Ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito mabalitang aming nakalap ngayong araw, August 11, 2026. Lalaki, sugatan matapos barilin ng kanyang pamangkin sa Ibahay. May detail sa balitang yan, si Andy Narce. Dahil sa naging mainit na pagtatalo, isinugod sa ospital ang isang 47 anyos na lalaki matapos barilin ng kanyang pamangkin sa bayan ng Ibahay. Nagtamo ng sugat sa kaliwang hita ang isang 47 anyos na lalaki matapos barilin ng kanyang pamangkin sa bayan ng Ibahay. Batay sa ulat ng Ibahay Municipal Police Station, kapwa residente ng nasabing barangay ang biktima at ang 23 anyos na sospek. Ayon kay Police Major Rahib Salbino, hepe ng Ibahay PNP, nagiinuman umano ang magtiyo noong gabi bago nagkaroon ng pagtatalo kaugnay sa usapin sa lupa. Sa kasagsagan ng pagtatalo, kinuha ng sospek ang kalibre 45 na baril ng kanyang tiyuhin at nagpaputok dahilan para tamaan sa kaliwang hita ang biktima. So, according to our initial investigation, nagkaroon po sila ng drinking session kagabi doon sa Barangay Yawan. At around 1 o'clock po ng madaling araw is yun nga po, nagkaroon sila ng altercation and then nilabas po nitong pamangkin and then binaril po sa may left na hita. Agad namang isinugod sa Ibahay District Hospital ang biktima bago inilipat sa Provincial Hospital para sa karagdagang gamutan. Samantala, tumakas ang sospek matapos ang insidente at itinapon ang baril sa ilog. Gayunman, sa tulong ng mga opisyal ng barangay, nakumbinsi ang sospek na sumuko sa mga otoridad. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga kapulisan ang sospek. Sa kanyang pahayag, aminado siya sa pamamaril ngunit iginiit niyang hindi umano niya sinasadyang barilin ang kanyang tiyuhin at nadala lamang siya sa kalasingan. Ay, sinsahon lang ako ay, alin na natabo ko na ay. Agbo ko man nakatungod. Pa, sino mabi nga, gunman ko nga, tabsa na tiyo man kung bukon it, nakainom. Ay nakainom, mabiyag. Wala na ko sa kong niinom ko ga. Mina manabiro nga, imong matsyag gaya na ka, panin mong utak. Ano nakainom, imagin? Pero ay, pero may makuga kuan man, pero ay hato tang beses lang nga kuan gid. Samantala, hinihintay pa ang magiging desisyon ng biktima kung magsasampa siya ng kaso laban sa kanyang pamangkin. Andy Narce, Kalibo Cable News. Lokal na pamahalaan ng Kalibo, pinangunahan ang paglulunsad ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sa bayan na layuning mabigyan ng proteksyon ang mga sanggol at bata sa anumang sakit. May detalye sa balitang yan, si Randy Nacospag. Formal lang inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Kalibo, katuwang ang Department of Health, Philippine Red Cross
at iba pang health partners ang Phase 3 ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sa Kalibo Pastrana Park Covered Court Poblacion Kalibo nitong ika-10 ng Agosto. Bahagi ito ng national campaign na Chikiting Ligtas na naglalayong maprotektahan ang mga sanggol at batang paslit laban sa mga sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna, kabilang na ang tigdas at rubella. Dumalo sa paglulunsad ang mga lokal na opisyal sa pamumuno ni Kalibo Mayor Jury Sucro, mga health workers, kinatawan ng DOH at PRC, mga barangay leaders at iba pang stakeholders. Sa kanyang mensahe ni Mayor Sucro, binigyang din niya ang patuloy na commitment ng lokal na pamahalaan sa pangangalaga sa kalusugan ng mga bata. Pinangunahan din niya ang ceremonial vaccination kasama ang Municipal Health Office team. Measles vaccination is more than a simple injection. It is an act of love, responsibility, and protection for our children, our families, and our entire community. Every child who receives the measles vaccine is given a stronger shield against preventable disease. By choosing vaccination, we not only protect our children but also help protect the babies, the vulnerable individuals, and those who cannot be vaccinated. Nagbigay naman ng welcome remarks si Municipal Health Officer Dr. Jocelyn T. Garcia, habang ibinahagi naman ng pediatrician Dr. Maria Zelda Z. Tolentino ang kahalagahan ng pagbabakuna laban sa tigdas at rubella. Every child vaccinated is one child protected, and every child protected is one more family given peace of mind. So let us join hands and make this immunization activity a success. Together, let's ensure that no child is left behind, because every child deserves a healthy, a happy, and a brighter future. So ang target natin, dapat walang batang maiiwan. Dapat 100% tayo dito sa Kalibo, dito sa Aklan, na ating mga kabataan na ma-cover or ma-immunize sa measles rubella vaccine. Nagpaabot din ng mensahe ng suporta sina DOH Representative Ms. Sean Mary Patricio Quimpo at PRC Chapter Administrator Ms. Mary Jo Bigalion bilang pagpapakita ng patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya para sa kalusugan ng mga bata. Rubakuna hay sambato sa mga epektibo ag libre para malikawan ro mga masakit nga makatao it mas grabe nga komplikasyon ag nagabulig man ra sa paglikaw at pagkalat it sakit sa atong komunidad. The Philippine Red Cross Aklan Chapter will mobilize staff, trained Health Red Cross 143 health volunteers, deploying 2 vaccination teams to support the community engagement, health promotion, and administer free life-saving vaccines directly to the communities across 16 barangays in the municipality of Kalibo from August 10 to 28, 2026. Pinangunahan naman ni Liga President at Poblasyon Barangay Captain Honorable Neil I. Candelario ang mga barangay leader sa pledge and signing of commitment upang matiyak ang malawak na vaccination coverage sa komunidad. Samantala, nagbigay naman ng closing remarks si SB member Honorable Kitchi F. Loses, chairperson ng Committee on Health, at binigyang diin ng patuloy na pagpapatupad ng mga health programs sa bayan. Ang Phase 3 ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity at Vitamin A Supplementation ay bahagi ng nationwide strategy ng DOH na ipatupad sa iba't ibang yugto. Ngayong Agosto, magkakaloob ang mga local health centers at designated vaccination sites sa Kalibo ng libreng supplemental measles rubella vaccination. Hinihikayat naman ang mga magulang at guardian na dalhin ang kanilang mga kwalipikadong mga anak sa pinakamalapit na health center o vaccination site upang mabigyan sila ng karagdagang proteksyon laban sa tigdas at rubella. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. Suportado ng Rotary Club of Metro Kalibo ang kampanya para sa libreng bakuna kontra tigdas.
Nakibahagi ang Rotary Club of Metro Calibo sa pangunguna ni President Leo Franklin Magno sa kampanyang Free Bakuna for Ligtas Tigdas na layuning protektahan ng mga sanggol at mga bata laban sa tigdas at rubela. Kasama ng Rotary Club of Metro Calibo ang Numancia Integrated School, Interact at TVL's clubs, Philippine Red Cross Aklan Chapter at lokal na pamalaan ng Calibo sa paglulunsad ng Phase 3 ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity nitong Agosto 10 sa Pastrana Park Covered Court, Poblacion, Calibo. Bahagi rin ng programa ang Vitamin A Supplementation na naglalayong palakasin ang proteksyon at kalusugan ng mga bata. Target ng kampanya na maabot ang hindi bababa sa 95% vaccination coverage sa mga kwalipikadong bata upang mapigilan ang pagkalat ng tigdas at rubella. Mahalaga ang pagbabakuna dahil maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon ang tigdas, kabilang ang pneumonia, encephalitis, pagkabulag at maging pagkamatay. Magpapatuloy ang libreng supplemental measles at rubella vaccination sa mga health center at itinalagang vaccination site sa Calibo ngayong Agosto. Hinihikayat ang mga magulang na dalhin sa pinakamalapit na vaccination site ang kanilang mga anak para sa libreng bakuna. Ako si RJ Briones at ito ang Kalibo-Kibble News. Sugatan ng isang estudyante matapos mabangga ng motorsiklo habang tumatawid sa pedestrian lane sa Jaime Cardinal Sin Avenue sa Calibo ngayong araw. May detalye sa balitang yan, si Liza Rosales. Tumilapon ng isang 13 anyos na estudyante matapos mabundol ng isang motorsiklo habang tumatawid sa pedestrian lane sa Jaime Cardinal Sin Avenue, Calibo. Isang 13 anyos na babaeng estudyante ang nasugatan matapos mabangga ng motorsiklo habang tumatawid sa pedestrian lane sa Jaime Cardinal Sin Avenue sa Calibo, Aklan nitong Martes ng umaga. Batay sa paunang impormasyon, papunta sa ng New Washington ang motorsiklo nang mabangga nito ang estudyanteng tumatawid sa pedestrian lane. Sa lakas ng impact, tumilapon umano ang dalagita. Iniinda ng estudyante ang pananakit sa braso matapos ang insidente. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng BFP Calibo at binigyan ng first aid ang dalagita. Samantala, dinala naman sa Calibo Municipal Police Station ang driver ng motorsiklo para sa kaukulang police procedure at karagdagang investigasyon. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang buong pangyayari at kung paano naganap ang insidente. Liza Rosales, Kalibo-Cable News. Umabot sa 120,000 pesos ang halaga ng pinsala ng sunog matapos maabo ang isang bodega sa Barangay Estancia, Calibo. Naabo ang isang storage area o bodega sa Barangay Estancia, Calibo nitong Agosto 10. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, nagising ang ilang mga residente matapos makarinig ng sunod-sunod na putok mula sa lugar bago nakita ang malaking apoy na mabilis na kumalat. Agad nang humingi ng tulong ang mga residente sa Bureau of Fire Protection Calibo na mabilis namang rumisponde at naapula ang apoy. Wala sa lugar ang may-ari ng bodega nang mangyari ang insidente. Kabilang sa mga natupok ang ilang motorsiklo at sasakyan na nakaimbak doon. Ayon sa caretaker, hindi na gumagana ang mga nasabing sasakyan. Mabilis na naapula ang apoy at hindi na ito kumala sa mga kalapit na kabahayan. Tinatayang nasa 120,000 pesos ang inisyal na halaga ng pinsala sa insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng sunog. RJ Briones, Kalibo-Cable News. Calibo Mayor Juris Bautista Sucro magkakaroon ng raffle promo ng brand new iPhone 17. May detalye sa balitang yan, si Jenna Rosales. May pagkakataon ng manalo ng brand new iPhone 17 ang mga Kalibunhon matapos maglunsad ng raffle promo si Calibo Mayor Juris Sucro. Bukas ang pagsusumite ng raffle entries simula ngayong Martes, August 11 para sa mga nais lumahok. Magkakaroon ng raffle promo si Calibo Mayor Juris Sucro na may brand new iPhone 17 bilang grand prize. Para makasali, kinakailangang i-like at i-follow ang official Facebook page ni Mayor Sucro at i-like at i-share ang raffle post na nakapublic at kumuha ng opisyal na raffle entry form sa Barangay Affairs Office Calibo. Maaari nang magsumiti ng entry simula ngayong araw, August 11 hanggang August 27. Isang entry lamang ang pinapayagan sa bawat tao. Isasagawa ang live manual raffle draw na i-aanunsyo sa official Facebook page ni Mayor Juris Sucro. Kailangan ding magpakita ng valid government-issued ID ang mapalad na mananalo sa pag-claim ng premyo. Jelena Rosales, Kalibo-Cable News.
Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng isang rider matapos sumalpok sa isa pang motorsiklo sa bayan ng Kalibo. Sumalpok ang motorsiklo sa likurang bahagi ng isa pang motorsiklo sa may bahagi ng Barangay Bacaw Sur, Kalibo, Aklan nitong Agosto 10 matapos na mawalan ng kontrol ang driver sa may namaneho nitong motorsiklo. Dahil dito, sugatan ang 47 anyos na rider matapos magtamo ng mga galos sa magkabilang kamay, kaliwang hinlalaki sa paa at kaliwang tuhod. Ayon sa salaysay ng biktima sa mga responding tauhan, patungo siya sa trabaho nang hindi niya napansin ang isang motorsiklong tumatawid sa kanyang dadaanan. Dahil dito, tumama ang kanyang motorsiklo sa likurang bahagi ng kabilang motorsiklo at siya'y nawala ng kontrol bago bumagsak sa kalsada. Agad humingi ng tulong ang mga nakasaksi sa aksidente sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Kalibo. Rumusponde ang MDRMO Kalibo at isinailalim sa paunang pagsusuri at paggamot ang rider bago isinakay sa ambulansya. Dinala ang pasyente sa Dr. Rafael Estebucon Memorial Hospital at iturn over sa emergency room para sa karagdagang pagsusuri at gamutan. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang buong detalye sa aksidente. Era Gibriones, Kalibo Cable News. Bunsod ng masamang panahon na nararanasan sa probinsya, namahagi ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 ng ready-to-eat food sa mga locally stranded individuals sa Katiklan Cherry Port sa Malay, Aklan na hindi agad nakauwi dahil sa pagkansila ng ilang biyahe sa dagat. Madidal sa balitang yan, si Ray Machadosio. Nitong ika-9 na Agosto, namahagi ng ready-to-eat food items ang Department of Social Welfare and Development Field Office Region 6 sa mga locally stranded individuals na pansamantalang nanatili sa Katiklan Jetty Port, Malay, Aklan. Isinagawa ang pamamahagi ng pagkain matapos kansilahin ang ilang biyahe sa dagat dahil sa epekto ng Southwest Monsoon o habagat na nagdulot ng pagkaantala sa biyahe ng mga pasaherong patungo sa kanilang mga probinsya. Layunin ng food assistance na matugunan ang agarang pangangailangan ng mga stranded habang naghihintay sila ng panibagong schedule ng kanilang biyahe pauwi. Bahagi ito ng response operations ng DSWD Region 6 upang matiyak na nabibigyan ng agarang suporta ang mga individual na naapektuhan o pansamantalang naantala ang pag-uwi dahil sa kondisyon ng panahon. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang mga kinauukulang ahensya sa mga port authorities at lokal na pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng mga pasaherong apektado ng kanselasyon ng sea travel habang hinihintay ang ligtas na pagpapatuloy ng mga biyahe. Ray Machadosio, Kalibo Cable News. Matatapyasan ngayong araw ang presyo ng produktong petrolyo. May dida sa balitang yan, si Nika Batista. Matatapyasan ang presyo ng mga produktong petrolyo simula ngayong araw ng Martes, August 11 ayon sa Department of Energy. Mababawasan ng 4 pesos and 70 centavos ang kada litro ng presyo ng gasolina, habang 4 pesos and 30 centavos naman kada litro ang ibabawa sa presyo ng diesel. Bababa rin ng 4 pesos and 88 centavos kada litro ang presyo ng kerosene. Ang mga pagbabago ay base sa galaw ng pandaigdigang merkado ng langis sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa pandaigdigang supply at presyo ng langis. Tinitiyak naman ng ahensya na patuloy itong kikilos upang mapalakas ang supply nito. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Isinailalim sa state of calamity ang buong lalawigan ng Capiz dahil sa malawakang pinsalang dulot ng red-striped soft-scale insects sa mga high-value crops, partikular sa industriya ng tubo. May detail sa balitang yan, si Mary Ann Solis.
Opisyal na sinailalim sa state of calamity ang probinsya ng Capiz nitong Agosto 10 dahil sa pananalasa ng red stripe soft-scale insect na patuloy na nakakaapekto sa industriya ng tubo sa probinsya ng Capiz. Sa datos ng Office of the Provincial Agriculturist, umabot na sa 3,331.6 hektarya ng taniman ng tubo ang apektado ng peste as of August 10. Apektado dito ang 1,890 na sugarcane planters sa mga bayan ng Cuartero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Hamindan, Maayon, Panitan, Pilar, Pontevedra, President Roxas, Sigma at maging ang syudad ng Roxas. Dahil dito, isinagawa ang isang emergency summit sa pangunguna ni Governor Fredinil Castro kabilang ang Sugar Planters Board of Directors para pag-usapan ang lumalalang problemang dulot ng red stripe soft-scale insect. Bumuo rin sila ng RSSI Task Force sa pamamagitan ng Executive Order No. 23, Series of 2006 na naglalayong mapabilis ang pagtugon sa patuloy na paglaganap, pagkontrol at tuluyang pagpuksa ng peste sa probinsya. Ang RSSI ay isang maliit at malambot na uri ng peste na sumisipsip ng katas ng mga tanim, lalo na sa mga tubuhan na nagiging dahilan ng paghihina o pagkamatay ng mga pananim. Mula dito sa probinsya ng Capiz, Mary Ann Solis, Kalibo Cable News. Naging matagumpay ang dalagan para sa mga kabataan na may kapansanan para sa mas inklusibong komunidad. May dida sa balitang yan, si Nika Batista. Naging matagumpay ang Run for Inclusion o ang dalagan para sa mga kabataan nga may kapansanan. Ito ay aktibidad na nagtipon-tipon sa mga runners, volunteers, youth organizations at partner agencies para sa iisang layunin. Isinusulong nito na mas maging inklusibo ang komunidad. Pinangunahan ang nasabing aktibidad ng Aklan Provincial Youth Development Office, Run Aklan, Kiwaniski Club of Kaisek, JJC Aklan at JCI Aklan Kalanchaw. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Mahigit 800 armas sa buong Western Visayas, voluntaryong isinuko sa PRO6. May dida sa balitang yan, si Julie Rosales. Umabot sa 858 na armas ang voluntaryong isinuko sa mga otoridad sa buong Western Visayas mula May 15 hanggang July 31, 2026. Bati sa datos ng Police Regional Office 6, pinakarami sa mga isinukong armas ay mula sa Iloilo Police Provincial Office na may 410, sinundan ng Antique na may 129 at Aklan na may 97. May 95 naman na armas mula sa Capiz, 59 mula sa Iloilo City, 57 mula sa Regional Mobile Force Battalion 6 at 11 mula sa Guimaras. Inatasan naman ng Pro 6 ang mga police unit sa bawat lalawigan na patuloy na i-monitor ang mga may hawak ng baril at tiyaking rehistrado at naaayon sa batas ang kanilang mga armas. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Nakapagtala ang Iloilo Provincial Health Office ng 1,595 na kaso ng dengue sa probinsya ng Iloilo kung saan 6 rito ang nasawi. May dida sa balitang yan, si Nicole Sumawang. Umabot na sa 1,595 ang kaso ng dengue ang naitala ng Iloilo Provincial Health Office mula Enero 4 hanggang Agosto 1, kung saan 6 na pasyente na ang nasawi dahil sa sakit. Ayon sa Iloilo Provincial Health Office, mas mababa ito ng 57% kumpara sa mahigit 3,600 na kaso na may 14 na nasawi sa kaparehong panahon noong nakarang taon. Pinakamaraming kaso ng dengue ang naitala sa Kalinog na umabot sa 145, sinundan ng Kabatuan na may 130 na kaso at Estancia na may 100 kaso. Sa 6 na nasawi, 2 ang mula sa Estancia habang tig-1 naman mula sa Carles, Ahoy, Dingle at San Dionisio. Dahil dito, muling nanawagan ng Iloilo Provincial Health Office sa publiko na huwag nang hintayin pang lumala ang mga sintomas bago magpakonsulta sa doktor. Ayon sa Health Office, mahalagang mabigyan agad ng kaukulang atensyong medikal ang mga nakakaranas ng warning sign ng dengue upang maiwasan ang paglala ng kondisyon at posibleng pagkamatay. Nicole Sumawang, Kalibo Cable News. Dr. Edwin Mercado, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health. May dida sa balitang yan, si Jerry Rosales.
Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dr. Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng Department of Health o DOH. Kinumpirma ito ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Ang appointment ay kasunod sa pagbibitiw ni Dr. Jose Brix Pujalte Jr. bilang kalihim ng DOH na iniugnay sa kanyang health condition matapos lamang ang halos isang buwang panunungkulan mula nang maupo noong Hulyo. Samantala, bago ang kanyang pagbibitiw, naharap din si Pujalte sa reklamo sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga alegasyong isinampa laban sa kanyang ilang grupo. Jelana Rosales, Kalibo Cable News. Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat sa malatrangkasong sakit ngayong tag-ulan. May detalye sa balitan yan, si Nika Bautista. Pinag-iingat ng Department of Health ang publiko laban sa mga malatrangkasong sakit ngayong tag-ulan na karaniwang may kasamang lagnat, ubo at sipon. Ayon sa DOH, ito ay nakahahawang sakit na maaring sanhi ng iba't ibang virus o bakterya na nakakaapekto sa ilong, lalamunan at baga. Payo ng ahensya, sakaling makaranas ng lagnat, ubo o pananakit ng lalamunan ay manatili muna sa bahay, magpahinga at uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Kapag lumala ang sintomas o nahihirapang huminga, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center o ospital. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay na panahon sa probinsya ng Aklan sa buong Western Visayas. May ulat si Maria Edith Lunar Silvestre mula sa Iloilo Radio Station, Pag-asa, Visayas. Maayong adlaw sa tanan. Muni ang aton latest weather update para sa subong nga adlaw sang Tuesday, August 11, 2026. Sa Dacaron ay wala naman nakita may ginamonitor na LPA or bagyo sa sulod sa ating Philippine Area of Responsibility. Samtang southwest monsoon ang padayon nga nag-apekto sa mga Luzon. Diri naman sa Western Visayas ay mag-experience kata sang magulugal umon tubto magal-umon ang kalangatan kung may mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan pangalat kag panaguob tuga sa mga localized thunderstorms. Makasarangan tubto makusog naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest nga magadalas ang makasarangan tubto mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod alas 6:10 karon sa hapon kag magabutlak ni alas 5:40 buwas sang aga. Kag muna ang aton latest weather update. Para sa mga dugang impormasyon ibisitaha lang aton official website at www.bagong.pagasa.dust.gov.ph. Pati na ang aton mga official social media accounts. Halin diri sa may Iloilo Radio Station, Pag-asa, Visayas, DOST. Ako si Maria Edith Lenore Silvestre, madamukit nga salamat. At yan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa iyong panonood. At Sara J. Brianes. At ito ang Kalibo Cable News.